December 2. It's a Friday. It's a Friday. Yes. Thank God, it's Friday. Sigurado marami sa atin na may energy. At syempre, nandito rin si Doc Bong dahil Friday. Hi, Doc Bong. Yes, good morning to everybody. Good morning sa lahat. Pero, bago ang lahat, no, lalo na doon sa mga kasambahay natin na kagigising pa lang or magigising pa lang, no, bumangon na po kayo, maligo, kumain. Dahil Friday po, alam naman natin pag Friday, grabe talaga ang traffic dito sa ating bansa. Kaya mabuti po ay tayo kumilos natural, last hura na for the week, no, bago magsimula. Huling hirit. Oo, 'di ba? Bago magsimula ang weekend. Pero bago ang lahat, syempre tulad ng ating nakasanayan kong Doc and Kikay, syempre magtatanong muli ako sa inyo, 'di ba? Pero kayo ba kasi minsan, lalo na pag ako normally, iniisip ko talaga pag minsan nakakakita ako sa daan, no, minsan yung mga namamalimos o kaya yung mga kumakatok dun sa mga bintana, yung iba sa kanila may kapansanan, no? And sometimes you ask, bakit kaya may mga ganitong klaseng tao? Lalo na yung mga, sabihin natin, medyo unfortunate, no? Parang hindi masyadong marami o mataas yung kanilang ranggo sa lipunan, yung wala masyadong pera, tas may kapansanan. Pag minsan, you know, you ask things like that. Kayo ba, naiisip nyo rin yung gano'n? Oo, dahil siyempre parang hindi, iisipin mo bakit hindi parang di balanse, di ba? Bakit pinayagan na gano'n, di ba? Parang sobra-sobra ang kahirapan. Parang gano'n. Minsan may isip mo gano'n kung hindi ko man talaga alam mo yun. So, paano yun? Yun, actually. Ang gusto nating malaman ngayong umaga, bakit nga ba pinahihintulutan ng Diyos na may mga taong may kapansanan? Ang sasagot po nito ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Alam mo, unang-una, bakit pinahintulot ng Diyos ang tao ay panganak na may depekto? May maraming layunin ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa, Unang-una, mayroong mga tao na ipinanganak na may depekto, para sa iba, malas yun. Alam mo, para sa akin, swerte naman yun ng bata. Bakit ko sinabing swerte? Meron ng lamang na pagkakataong maging dapat sa Diyos yun Halimbawa, yung mga mentally retarded, yung walang kaisipan, yung mga may depekto. Alam mo, mas lamang nang maging dapat sa Diyos kasi hindi na makakaalam ng kasamaan yun. Mga kahalayan, lalo mga mongoloid, yung mga mentally retarded, yung wala nang pag-asang matuto pa ng lakad ng sanlibutan. Kumbaga sa baseball, nasa third base na yon. Yung mga yon. Malapit na sa home base. Kumbaga, meron ng malaking chance ng kaligtasan yung mga may depekto O ngayon, ang isang dahilan pa rin kung bakit pumapayag ang Diyos magkaroon ng mga ganun, para maipakita na ang Diyos ay may kapangyarihang makapagbago ng ginawa niya na halimbawa may depekto. Sa panahon kasi ni Kristo, merong bulag, pinadilat niya na ipakita yung kapangyarihan ng Diyos, Pinanganak yun, bulag. Basahin natin ang 9:1, patuloy ng Juan. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ayon, wala namang kasalanan yung magulang niya na panganak siyang bulag. Siya man, lalo na siyang walang kasalanan. Wala naman siyang malay na siya ipinaglihi. Pero kaya na pumayag ang Diyos na siya ipanganak na bulag para ipakita sa tao na pagdating ng anak ng Diyos, pwede niyang padilatin yung bulag na ipinanganak na bulag para mahayag sa bulag na yon ang gawa ng Diyos. Alam mo, gawa ng Diyos yung makakita ang ating mga mata. Meron nga mga taong dilat, hindi naman bulag pero hindi nakakakita yung mga mata Niniwala ka, merong ganon? Yung dapat nilang makita, hindi nila makita
sa pakikisama lang sa kapwa-tao, yung kabutihang ginagawa sa kanila, di nila nakikita. Yung masama lang ang nakikita nila. So, merong mga tao, meron mang paningin, hindi naman nagagamit sa tamang paggamitan. Di ba? Kaya yung makakita ang mata ng isang tao, gawa ng Diyos yun eh. Kagaya nung bulag na ipinanganak mula sa tiyan ng kanyang ina. Ngayon, merong ganito. Meron namang ipinanganganak na may depekto dahil naman sa kasalanan ng magulang. Halimbawa, yung inom ng pills. Pagkatapos natsyempohan, nabuntis. Kaya inom ng pills, nagkaroon ng deformation sa bata. Sino may kasalanan? Hindi ang Diyos. Yung kaiinom mo ng pills. Yan. Yun ang nangyari. Kung minsan yung reckless na mga magulang na buntis na pala, umiinom pa ng pangpalaglag, hindi nalaglag, natuloy. Pero natuloy yung bata, maliit yung isang paa, minsan may depekto ang kanyang physical, kasalanan ng magulang yun. Kaya maraming dahilan yan sa Biblia, kapatid. So, ganun pala siya. Dati kasi, di ba, nagkakaroon tayo na notion na sabi nila kapag daw makasalanan yung mga magulang, ang karma daw yan, babalik sa anak. Oo, naririnig ko yan lalo na kapag kumwari, sabihin natin yung tatay, medyo babaero nung kabataan, sinasabi nung kanyang mga magulang, sige ka, pag nagkaanak ka, makakarma ka, something like that. No? So, hindi pala ganon. Pero may tendencies din pala na pwedeng magulang din na may kasalanan. Kapag tulad sabi Brother Eli, minum ng mga correct pills, hindi naalagaan ang sarili, di ba, kung ano-ano ang tinitik. So yun, pwedeng kasalanan na magulang. Pero yun dahil makasalanan, it's a different thing, di ba? Kaya maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Ano naman ang ating quick meal? Alright, Huling sige. hirit natin sa quick meal for this week. Kaya nga, mamimiss ko na naman to for the weekend. Oo nga, pero hayaan mo, Doc Bong, masarap yung gagawin natin ngayon. Anong gagawin natin? Oo, gagawin kasi natin, Doc Bong, at mga kasambay ay Simply Baked Potato. Oo nga. Oo, napakadali lang. Kasi sa ano pa lang sa pangalan pa lang, simple eh. Oo. So palagay ko napakadaling gawin yan. Napakadali lang talaga. Kasi hindi natin ilalagay yung simple kapag mahirap. O sige, ano ba yung ingredients ito yung mga natin? ingredients natin. Syempre, Doc Bong, meron tayo na Salt, yes. And meron din tayo syempre ng potato. At meron din tayong gatas at Yung flour natin. yes. And para mas masarap, meron din tayong cheese at butter. And of course, ang ham. Yes. Oo, napakadali lang. I'm sure meron sila nito sa kanilang mga tahanan. Tsaka lagi merong available na ganyan sa bahay usually. Diba? Hindi na nila kailangan bumili pa. Oo, kaya simulan natin ito. Okay. Ang paggawa ng ating Simply Baked Potato. Okay, number 1, ito yung gagamitin nating oil, Doc Bong, ang ating butter. At ang susunod, Lagyan ng flour. Haluin, lagyan ng haluin gatas. lamang yan. Tapos ilagay ang ating gatas at Asin, ang salt. and syempre, ito na steam ang ating Potato. Oo, tapos ilagay na ang ating ham. Naku, ayan na, it's coming together. Oo nga, cheese oo nga, parang sarap-sarap na dyan Tapos ayan, ulitin lamang hanggang sa mapuno na yung ating bowl. Yes. Oo, and i-bake lamang yan. At ayan na, naku, Doc Bong. Oo nga. Ready na ang ating Simply Baked Potato. Napakabilis nga yan. Oo, Ha? madali lang yung may Madali lang, patong-patong oo. lang. Pwede Oo. pambaon sa mga bata. Marami sa ba itong school. nutrients, Doc Bong? Well, doon pa lang sa potato, di syempre, isang klaseng gulay na yan. Tapos yung ating cheese, di ba? Ano pa ba natin? Yung milk natin. Ang dami-dami. Tapos, meron pa tayong ham. Of course, oo. Protein para doon sa ham. Perfect pala to sa almusal, lalo na Tsaka kapag mabigat on the yan sa go. tiyan. Konting kain mo lang. Heavy na sa tiyan. So, hindi ka masyadong magugutom Kota ka sa na yan. maghapon. Oo, yan po ang ating napakasarap na quick meal for today. Yes. And syempre, after nating kumain, I'm sure yung ating mga kasangbahay, Doc Bo, meron ng energy yan para mamalengke. Kaya alamin po natin kung magkano na nga ba ang mga pangunahing bilihin dito sa palengke. Price Watch. Morning kuya, ako po si Raul De Leon dito sa Blooming Street Market. Ang presyo ng aking kaldero, 140 to 11.
Ang presyo ng aking takure, 120 to 250. Ang aking kutsilyo, 20 to 100. Chopping board, 60 to 130. Kawali ay 150. Aking sandok, 75. Ang aking stainless mug, 50. Yan po ang aking presyo ng aking mga paninda. Thank you po sa Good Morning Kuya. O ayan na, Doc Bong at mga kasangbahay Teka ngayon. muna, ba't parang hindi naman yata ikaw yung nandun sa... Oo, kasi nagkaroon ako ng transport issues, transpo issues nung namalengke kami. Kaya pinagbilin ko muna sa ating mga vendors. Para andyan naman yung ating mga vendors para alamin magkano na nga ba yung mga binibenta nila per piraso. Per piraso. Maraming salamat po sa inyong manong at yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Okay, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text or tumawag lang po sa mga sumusunod na numero, 442-6256 or 442-6257. Kung kayo Globe, 0995-582-3762 at kung kayo Sun, 0932-947-5386 o mag-send lang po ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang po ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. Na-miss ka dyan, Mon. Na-miss ko eh. Na-miss ko. We miss each other. Grabe na to. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw. Ay, ako lang. Ayaw. Thank you, sir. Payat na payat. Ulitin mo. Bakit isa lang? Tsaka kung meron may isang tao na dapat ayaw tumaba, ay parang may karapatang Kasi hindi na bayad, yun pa yung ayaw. Correct. O, take the time. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Ayan. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Yan yung mga literal ng iwan sa ere. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, mag-ibidang nanay sa New Moms Malunggay at Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Alright, nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. Today is Friday! December 2. Sabi kayo, first Friday tayo ngayon ng December. And time check tayo. What time is it? 5:24. Ayan. One day to go and then pwede na tayo magpahinga. Pero work. Di ba? Pag December, di ba, tingin ko, mas lalong dapat yata magtrabaho dahil holidays. Di ba mabuti na may trabaho kesa walang trabaho. Di ba? Mabuti nang napapagod kesa hila-hilata lang. Di ba? Tambay-tambay. Walang production. Pero happy viewing muna tayo sa mga nanonood sa atin. Ano to? iMatch. Oo nga, ano nga ba yan? iMac. iMac. AMAC. Oh, Lugar ba yan? Lugar? AMAC? Yun. AMAC, okay. Good morning sa inyo. Ano naman ang ating pag-aaralan sa ating Word for the Day? Word for the day. Enervate. Verb. To weaken, drain of energy, deprive of force or vigor. Example sentence. The alcohol appeared to enervate Jason's ability to focus at work. In Tagalog, patamlayin, magpahina o pahinain. Sample sentence, please. Ano ba sample sentence? Sigong muna, sigong. Wala akong maisip eh. This is your segment. Di segment ko ito. Dapat kayo mauna naman. There's no reason to enervate because it's weekend to be enervate. There's no reason to be enervate. Madali naman eh. After working out for 2 hours, I feel enervate. Enervate. Wow, he Or works looks enervate. Galing.
Pwede. I am enervate when I lack sleep. Pwede ba yun? Pwede rin. Pwede. Pwede rin. Okay. No. Pwede na Okay na yun. yun. Pwede na. Go, go, Tumatakas yung mga iba. Iniisip ko kaya. Go, Tay. Okay, konsulta muna tayo. Gaya nga ng aking sinabi kanina, no, meron ng pwede sila magpadala ng questions nila, legal questions o medical questions ito. Pwede lang isend yan. At meron na nagpadala sa atin sa ating Facebook account. Si Jeff Malueda na 31 years old na mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang bayaw ko po ay nag-work as an IT support under DOH for more than 6 years. He is still considered contractual with no benefits like 13-month pay, leave, etc. Tama po ba yung ganun? What would be the right thing to do? Salamat po. Well, kailangan una tignan yung kontrata na pinirmahan siya, pinirmahan niya, no? Kung job order 'yan, depende kung yung pagiging IT niya may period, no? May set period 'yan. Ngayon, kung hindi at he's been working there without a contract, no? For such a long period, pwede niyang isumbong sa hotline ni President Duterte at gagawan kaagad ng paraan yan dahil mismo si President Duterte ayaw niya magkaroon ng mga contractual sa loob ng gobyerno. So as a matter of fact, nagtatanggalan nga sila ng mga tao na sobrang dami ng job order. So I would think, no, kung IT part and parcel yan sa upgrade nga ng DOH to make it more accessible through the internet. So ako, tingin ko, hindi naman mawawala dapat yung tao dyan kasi syempre computer, dapat meron talagang IT. So I would think na dapat regular yung trabaho niya doon. So kailangan i-double check, kailangan isumbong niya sa hotline ni President Duterte yata 888, no? Sa mga ganitong problema at titignan nila kung anong pwedeng gawin. The other place where they could go is also the Department of Labor para ma-double check yung labor standards tungkol dito. Pero matagal na yun, ha? 6 years na siyang nagtatrabaho. Wala bang parang recommendation man lang or what went wrong? Baka wala. Depende nga sa kung job order o hindi natin alam. leave, Anyway, nakakalungkot lang. Sumbong niya. Ang gagawa ng paraan yan. Oo. Para review yung kaso niya. Next. Thank you, Kong. Yes. At meron ding ipinadala sa atin si Arnel Santos, 39 years old mula sa Pampanga. Ask ko lang po kay Dr. Bong, ano po kaya mainam na gawin kasi madalas po pakiramdam ko bloated ako at kadalasan po every third day lang ako kung makadumi. Ano po kaya ang posibleng dahilan at paano po gagawin ko? Sana po matulungan niyo ako. Salamat. Well, yung case na yan kay Arnel Santos, hindi lang nabanggit kung ilang taon na, tsaka kung alcoholic. 39, ano? You know what? One of the common causes pala ng bloatedness, fatty liver. Oo. Pag ang atay mo, ika nga sa Tagalog, nabubugbog na, dala ng mga kinakain nating medyo hindi healthy, sisira ang atay natin, ano? Lalo na kung di tayo kumakain ng gulay, di ba? Yun. So, pwede tingnan natin yung case na yon na baka mamaya may fatty liver pala yung pasyente o yung nagtatanong, kaya nagiging bloated siya o nagkakaroon siya ng kabag. Pwede rin ang cause niyan ay imbalance sa regular na pagkain. Yung bang gutom na gutom ka, bigla kang kakain ng madami. Yun. So, mabibigla yung bituka mo, may stretch siya, nagkakaroon ng imbalance sa mga hormones dyan, nagkakaroon ng kabag. Number 3, yun nga, yung pagdumi. Very important na ikaw ay may regular bowel movement. Kasi kung wala kang regular bowel movement, yung mga bacteria sa bituka, yes, kasi yung dumi, yung fecal material natin dyan, nagkokos siya ng pagdami ng bacteria. Pag dumami ang bacteria natin, lalo na yung mga bacteria nagkokos ng pagbubuo ng kabag, di syempre dadami yung madadalas yung pagkakabag mo, no? So very important na maganda ang bowel movement ng natin, ano? Ngayon, of course, merong mga gamot na iniinom para mabawasan yung mga ganyang klase. Panghina yung nagpapabawas, nagpapakonti ng pangangasim ng tiyan, yung ating mga PPIs na tinatawag, yung mga H2 blockers. Available naman yan over the counter. And then of course, yun nga, yung dapat high fiber diet. Of course, kailangan natin ng exercise para gumanda ang blood flow natin sa katawan. At very important yung
ang daming dapat na gawin, pero very important na dapat i-monitor natin. Kasi baka may mga cases na kabag lang pala ang problema sa simula, pero papunta na pala sa isang mas devastating na problema kagaya ng ulcer or even cancer cases. So bata pa naman siya, 39. Hindi naman siguro alcoholic yan or umiinom na, or naninigarilyo. Isa din yung alisin natin yung mga ganong klase ng bisyo. And of course, i-review din pala, baka kung malimutan, may mga medications na pwedeng mag-cause ng pagkakabag o sabihin natin pananakit na nga ng tiyan, like aspirin or mga gamot na pain relievers, pwedeng ganun, ano? So ang dami-daming causes, pero yun nga, tingnan natin lahat, i-review nung nagtatanong nung ating televiewer kung ano yung sa mga nabanggit ko yung nandun sa kanya para mag-improve siya. Okay? Alright. Thank you, Doc Bong. Thank you. Lunch. Okay na? Tapos na? Okay. Maya-maya, andito pa rin naman kayo, di ba? Si Doc Bong at saka si Kong Erin para sagutin ang mga legal and medical questions. So, sa mga may mga katanungan pa, open po ang ating mga linya ng komunikasyon. Yan po yung kanina pinakita natin, di ba? Sinabi mo, Talia, yung Sun number natin, yung Globe number natin. And of course, ang ating Facebook page kung saan pwede sila magpadala ng kanilang mga inquiries, mga katanungan po patungkol nga po sa medical and legal questions. But this time around, Monica, ano ba gagawin natin? Nako, pa-weekend na. Ito yung lagi ko naman kayo tinatanong. Tapos pagdating ng Monday, di yun naman ginagawa. So ngayon may challenge ako sa inyo. Kasi I'm sure lahat naman tayo nag-exercise o may sarili mo sa challenge. Oh, excuse me. Wait lang. Kaya ako wala kahapon and the other day, grabe yung exercise na ginawa namin nila ate. Abangan nila yan. Okay. Promise. Total body workout yan. Basta panoorin nyo yan. Malapit na po kasama si Ate Arlene Razon. Anyway, good morning ate. Tulad nga sinabi ko, dahil nga po weekend, sana ay gawin nyo naman mga tinuturo natin dahil of course meron tayong mga sports na kanya-kanyang ginagawa or mga kanya-kanyang hilig, no? Pero ano nga ba yung magagandang exercises na pwede natin gawin para makondisyon yung ating katawan dito sa ating mga gustong sports, alright, diba? Yan po ang ating Fitness 101. Okay, there are many forms of assessing the athlete, no? But for this sake, I'm just going to show you one of my favorite to assess the link between the upper extremities to the lower extremities. So I'm using basically what we call the rotary stability test. So we will do a position here wherein our athlete basically doing a cat position while inside this tool. So just place in your knee here together. Yeah. So what we're trying to look at here is the person will be doing an arm and leg extension on the same side. A good example, can you show it to us, Spiky? And then extend. Something like that, no? So he's going to extend, sample, the left arm and the left hip. Now we're trying to look at two things here. The ability of the body to control its position and coordination, okay, while it extends movement from the left and left side, no? Same angle from the left upper extremities to the lower extremities. So look at also the alignment of the spine. So from here, from the head up, check for the proper neutral alignment for this person. So we're indicate must have an arch here at the back to say that there's a neutral spine alignment. And then from here, okay, we're going to challenge him, no? We're going to challenge him if he'll be able to control that movement. Okay? Sige. Coach Pike, can you try moving first on your right side? Ayan, no? So, if this one is strong, he'll be able to control that position without rotating on one side, no? So if he's strong, he'll be able to control this position without sacrificing that movement, no? This gives me an idea of how I can work with the athlete, no? Because the foundation of movement is basically on the core, okay? And before the extremities move, okay, this must fire well, no? and be stable, okay? So try natin ulit. I'll give you 2 more tries for that side. Coach Pike, try natin. Yeah. Very good. Okay, yeah. So the ideal position must be on that part, no? Okay, try. Kabilang side. Yeah.
Sige. Open up. Shift on one side. Very good. Nice. Nice. Now, at least, at this part, you'll be able to control it. Kaya nyo ba yun? Mahirap nga. Pag siguro may training kang ngayon, Oo. pag madalas mong gagawin, ulit-ulitin mo, kaya yun. Pero usually pag opposite nga, Opposite mas madaling mas madali, mag-balance. oo. So, yung sinasabi kasi dun sa sa VTR. Same side. Same side. At saka side. kailangan talaga pala, kasi yung parang pinaka-foundation talaga of any sport is the core. So, ito talaga ang dapat mo palang palakasin. Yung kamukha nun, nung nakaganon yun, hindi naman humihinga yun dahil kailangan niyang i-balance. Di ba, hindi ka hihinga. Mahirap yun. Si Doc Bong, feeling ko next week kaya Oo, na yan. gagawin ko yan. We challenge you. Gagawin niya. Oo, gagawin ko yan. Dali lang nanonood si Mommy Beth. Nag-message siya sa atin. Hi, Mommy Beth. Good morning po. Miss you. Good morning po, Thank you sa Mami Beth. pasalubong. Alright, Doc Bong. Ganun ba? Okay. Usapang Usap- pangkadisugan. Paano yan? Wala ako dyan. Oo nga. Hindi, ang mga lalaki meron. Pwede rin, pwede rin, pwede rin. Sige, sige. Oo. Pakita Mas natin yung madalas ating lang mga kami. slides. Ayan. Well, kaya ko naman magandang i-discuss to kasi common naman talaga na sa mga babae meron talagang tinatawag na breast cancer, no? Pero paano ba makikita at saka paano ano ba yung naobserbahan natin? Saan ba gumagapang yan o saan nagpupuntang part ng katawan ng tao yung breast cancer? Kasi initially, nandun lang siya sa area ng concern, yung breast nga, no? Pwedeng kaliwa, pwedeng kanan, pwedeng pareho. Pero nagkakaroon ng mga ibang problema ang ibang parte ng katawan pag gumapang na yung ating breast cancer. Sige, pakita natin. So ayan, yan yung mga common areas ng katawan, sa brain, sa baga, sa atay, yung ating mga kulani na binabanggit, at saka yung mga buto natin, no, yung bones. Common yan yung mga areas na pwedeng puntahan ng ating breast cancer. Una, pwedeng sa lymph nodes. Kasi yung lymph nodes natin, yung mga kulani, yan malapit yan sa dibdib, no? Meron sa may ilalim ng kilikili, sa braso, dito sa may buto sa may bandang shoulder, no? Yan kasing lymph nodes, yan ang tagapagbantay ng infeksyon. Meaning, siya ang sumasala ng mga infeksyon natin. Yan kasing cancer ay isang klase ng infeksyon. So, bago siya gumapang sa ibang parte ng katawan, dun muna siya pupunta, no? So pag ganyan, hindi pa naman considered as metastatic o talagang may o yung ibang yung mas mataas na klase o stage na ng cancer. Pag nasa lymph nodes pa lang, usually walang nararamdaman ng pasyente, hindi nga niya alam na may cancer siya. Okay. Next slide. Bones, no? Very important na malaman natin kasi baka mamaya hindi mo alam na may breast cancer ka pero sumasakit lagi yung buto mo, yung likod, no? Especially the pelvic bones, yung spine, no? Nagkakaroon ka na ng imbalance tapos may mga cases nagka-crack ng walang dahilan. Nadulas ka lang pero hindi naman ganun katinding pagkakatroma, may nabali. Tapos nung tiningnan, nung examine, meron palang gapang na ng cancer dun sa buto na hindi naman cancer ng buto. May pinanggalingan, may primary ang tawag namin. So pwedeng sa buto manggagaling, no? Mapunta. Next. Yung atay, no? Ang mukha kanina, yung binanggit ng pasyente, di ba parang na-bloated siya, kabag? That's one good example, no? Na ang akala ng pasyente, masakit lang ang tiyan niya, parang naduduwal-duwal lang siya, hindi siya makakain. Pero pag inobserbahan mo, pumapayat din naman ang pasyente. So, pwedeng tingnan, pag in-ultrasound natin, may mga maliliit na bilog-bilog yan o bukol, hahanapin na ang primary. So, pag nakita, yung pala sa breast cancer nang galing o sa dibdib, no? O sa suso. Okay. Baga, no? Cases, pag nasa baga na, yung ubo hindi nawawala. So, titingnan mo sa simula, first 1-2 weeks, tapos magiging buwan na yung ubo. Iniisip natin tuberculosis, pag in-x-ray, hindi naman. May mga maliliit kang bilog-bilog na makikita. So, sabi ko nga, hindi talaga kagad ang cancer, hindi naman doon kagad nakikita o ang pain doon sa pinanggagalingan eh. Minsan, kung kailan malala na, doon mo mararamdaman. Ang dami-daming pasyente na stage 4 na nung na-detect. Sa ibang parte na ng katawan nakita yung cancer niya. So, one good example sa lungs, may mga cases din mabanggit ko, nagkakatubig ang baga at pabalik-balik na pulmonya. Next. Brain. Sa brain naman, sinasabi nila na nagkakaroon ng changes.
yung malala, unahin ko na, nagkakaroon ng seizure episodes. Bigla na lang nangingisay, biglang nagtututulog. Yung mga mild cases naman, although ayoko namang banggitin na sobrang mild, nagkakaroon ng yung memory niya nagkakaroon ng gap. Tapos nalilito, walang coordination, etc. So of course pabalik-balik na headache, tas may pagsusuka ko minsan. So ang pasyente, ang doktor mag-iisip, isi-CT scan ngayon, titingnan, yun pala, it turn out may problema pala yung brain niya. Next. Of course, ayan, very important na magamot natin yung breast cancer na yan, no? Treatable siya in a way na dapat maaga mo siyang ma-detect. Pag nakita mo na o obserbahan mo na yung mga ganong mga signs and symptoms kaninang binanggit natin, mag-isip ka na, maghanap ka na ng focus. Dapat aggressive. Oo, aggressive. Kasi aggressive din yung cancer na yan. Ano? Sinasabi sa pag-aaral na pag nagamot mo siya at an early stage, titingnan ng doktor in 3 to 5 years, usually pag nag-improve ka after that particular year span, medyo maganda-ganda ang batting average. Pero pag hindi mo na-detect o medyo late mo na nahuli, of course, may mga gawa pa rin naman ng surgery, ang chemotherapy, radiation therapy. Very important lang na focus tayo. Once na nandyan na yan, gamutin na natin. Tapos constant follow-up para hindi siya gumapang. No? Kung may nakita, may nakapambukol. Tsaka sa mga babae, di ba tinuturuan din naman ng kung paano yung self-breast exam? Oo, very important yan. Especially pag teenager ka na, tsaka medyo nag-iedad na. So pag may nakapaka, maliit lang na bukol, patingnan mo na kagad sa doktor. Kailan dapat i-check? Di ba sa shower daw? Oo. May mga advice na minsan before the menstruation, pwedeng after the menstruation, gano'n. Kasi mayroong mga cases ng kababaihan na nagko-complain sila na mamaga, nagpe-pain, sumasakit ang dibdib nila. During the menstruation. So, pwedeng doon tingnan mo, baka mamaya hindi pala galing sa pagre-regla lang yung pananakit ng dibdib, may problema na pala. And of course, in-advise din natin, syempre yung pagsuot ng mga siyempre underwear nila, yung huwag masyado masikip, tama lang dapat yung hold, mga ganun, ano. So, very important, I think, lagi namang napapanahon tong ganito mga issues, lalo na sa mga kababayan. And of course, sabi nga ni Kong kanina, well, pwedeng magkaroon din ng mga lalaki ng breast cancer. Ang simula niyang gynecomastia, lalaki lang ang dibdib, magkakabukol, just the same, pwede rin palang problematic yung bukol na yun. So, kung may katanungan ako, kapag may nabasa kasi ako na si Angelina Jolie, meron daw siya nung gene na kasi I think her mom died of breast cancer, si Marceline, kapag ba pinatanggal mo na yung breast and then you have that gene, safe ka na ba? Well, palagay ko bago naman niya tinanggal yon o pinatanggal, in-examine naman siyang mabuti. So nagkaroon niya ng check ng bone scan, CT scan, maybe an MRI. Tiningnan talaga kung meron ng gapang ng lymph nodes o kulani, ano? So technically, kung wala namang nakita, nag-iingat lang si Angelina, pinatanggal niya. Chances of recurring or magkaroon, I think minimal. Kasi inalis mo na yung primary Pwede siguro ibang klaseng cancer kung talagang magkaka-cancer. Pero kung hindi naman, palagay ko pag tinanggal mo na yung primary na yun, medyo malayo na ang chances na magkaroon pa siya ng klase ng breast cancer na yun. Although isa lang yatang dibdib ang tinanggal niya? I'm not sure, pero alam ko nagpatanggal siya. Oo, I think isa lang. Double check natin. Pero just the same, ang advice ko pag ganun, although hindi masyadong common na tanggalin mo nang wala naman talagang problema, di ba? Constant monitoring pa rin para sa ating mga taga-subaybay. Sabi ko nga, balikan natin yung mga signs and symptoms, yung pwede nating maobserbahan sa ating mga sarili. Mag-monitor tayo lagi kasi very important na malabanan natin itong ganitong klase mga sakit. Doc, bukod sa genes, meron pa bang ibang factors para matrigger yung cancer cells sa breast? Okay. Trauma is number 1. Pwedeng, kunwari, nasangge o nagkabukol na hindi mo pinansin. O kaya nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling, hindi mo pinagamot. Kasi ang cancer, nag-mutate yan. Yan ay isang klase ng selula na sa initial, hindi naman talaga masamang selula. Nag-mutate lang, nagkakaroon ng pagbabago. Environmental hazards, no? Yun nga, yung physical mo na hindi ka maingat sa pangangatawan. Of course, genes is better kasi malaking percentage talaga dyan yung genes yung lahi, yung genetics, no? So these are some of the signs and possible causes ng cancer na to, no? Meron pa nga isang
pinag-uusapan din yung paggamit ng deodorant. Oo Kasi nga. sinasabi sa ibang anecdotals, ang deodorant kasi, di ba ang purpose niyan for you not to perspire, saka wag magkaamoy. Very important na mamawis. Kumbaga naturalesang mamawis ka para mag-release ka ng toxicity o toxins, no? Dinideprive natin kaya nga tayo nagde-deodorant para maging dry lagi. So tinitingnan nila yung angulo na doon naiipon ngayon yung dumi, nabablock doon sa lymph nodes na. Kaya nga pinakamalapit sa kilikili So tinitingnan natin yung issue na yun. Siguro later on magkakaroon ng mga magandang report dyan, not just anecdotals, baka magkaroon na ng pag-aaral tungkol dyan. Kung talaga bang, is it dapat lang mawala yung amoy and not the perspiration or both? Or pwedeng wala na lang or it will go natural? Tingnan natin. Interesting. Ayun, maraming salamat, Doc Bong. Marami po kami natutunan. Lalo na yung mga girls, no? Kasi talagang mga babae ang madalas nagkakaroon ng ganitong sakit. Pero kung hindi ka excluded, kaya dapat nagsasariling salat ka rin sa iyong suso, diba? Thank you so much, Doc Bong. Okay, puntahan muna natin si Attorney G, si Beth at si Jokas dyan sa Huntan. Morning ko. Magandang umaga. La 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 la. Alright, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It's 6:41 in the morning. That's right. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at pagbibigay ng iba't ibang mga impormasyon ngayong umaga. Pero bago ang lahat, meron tayong gusto batiin. Happy birthday, Ate Kate! Happy birthday! Oo nga, birthday pala ni Ate Kit ngayon. Padinyas naman dyan. Padinyas nga, pwede na. Cake and coffee, pwede na. Happy birthday. Pero kung kayo ay walang gagawin this coming December 8 and 9, pwede po kayong pumunta sa Cinebata Festival. Gagawin po yan sa Quezon City. Experience from 9 a.m. to 4:30 p.m. Free video screenings and panel discussions by Cinebata spokespersons and Anak TV personalities from different networks. Learn from the finest videos created for, by, and about children. Limited lang po ang seats ang available, and you can email them at anaktv_seal@yahoo.com now to get your passes. So, makita-kita po tayo dyan December 8 and 9. Asan ba si Kong? Kanina ko pa hinahanap si Kong eh. Hi, Kuya! Good morning! Good morning, Kuya! Morning, Kuya. Hi, Doc. Ayan na, si Kong! Ay, wait lang! Sweet! Good morning! Kasama po natin si Doc Camille. Welcome back. Maganda yung topic natin to. Oo nga eh. Bakit Para ba sa mga may ang mga hugot. tao May hugot. Hindi naman. Bakit bigla lang kasabi talaga, maganda topic natin. farmer kasi May nagtatanim? hugot kami parati ni Mon. May hugot, diba? Para sa mga may hugot. Ang dami tanong ni Talia Ano ba yung topic natin to? Hindi, ang topic natin, bakit ba nagtatanim ng Alay? ng galit ng mga sama ng loob ng mga tao? sama ng loob. Yan. Doc Camille, bakit nga? Kasi may mga tao talaga na sabihin na natin pag naapektuhan na isang experience na ganito, kumisan hindi sila talaga yung nakaka-move on agad. So, yung nararamdaman na pait, hindi siya yung nagtatransform na sasabihin natin, ay, kaya ko to. Lalo na kung ang na-involve na tao ay yung malapit sa kanila. So, mas nakakaramdam ng pait at yung pait na yon sasabihin nila resentment, and then the resentment na yung anger na sobra-sobra, nagiging bitter talaga sila. So, bitterness comes in. Ang mahirap dito kasi pag lumala yung bitterness nito, medyo sasabihin natin umaabot sa punto na nagkakaroon ng iba't ibang klaseng sakit pagkatapos ng bitterness na yan. Kung minsan nagsisimula ng stress, tapos heart condition. Totoo, dahil kasi merong iba na hindi man manifested na yung iyak lang ng iyak, merong nagkakaroon ng medical conditions like pwedeng palaging masakit ang tiyan, masakit ang ulo, tapos magugulat ka na lang may hypertension na dahil kasi nadadivert yung psychological condition to something medical. So nasosomatize yung behavior. Palaging may sakit, palaging upset ang stomach,
palagi na lang sasabihin na ganito na hindi ko kaya. Yung ganun. So parang until it can be said na pwedeng magkaroon ng depression or anxiety. Meron tayong tinatawag kasi ang alam natin yung PTSD. Pero meron tinatawag na PTED. Okay, so what's PD? It's a post-traumatic embitterment disorder. Okay, so pag yun, yung ayaw mo na mag-function kasi sobrang nega, kasi sobrang bitter mo sa buhay. Ang isang siguro dyan talaga, ang ugat talaga niyan, Doktora Camille, ay ang kawalan ng puwang sa puso na magpatawad. Oo, actually yun ang isa sa talagang nagiging problema. Kasi kaya nagiging bitter. Pag wala talaga yun, una kung i-assess mo, dapat malaman mo bakit ka ba naging bitter. Tapos pag nalaman mo na itong taong ito yung involved, di syempre kailangan gumawa ka ng paraan. Kaso kung ayaw mo magpatawad, so magiging cycle na siya na babalik at babalik ka na bitter ka na naman. Hindi ka talaga magkakaroon ng yung sinasabi na, ba't hindi ka makamove on? Kasi ayaw mo nga magpatawad Kung hindi ka magpapatawad, wala talagang dahilan para sabihin mo na makakaalis ka dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero kung minsan, Doc, ang sinasabi na rin ng mga tao, hindi kasi humihingi ng tawad. How can I forgive? Paano namang hihingi po ng tawad yung patay na? Hindi naman. Gusto ni Kong humingi pa ng tawad si Marcos. Paano hihingi ng tawad yun? Hindi naman, or acknowledgement. How can Ferdinand Marcos I'm not anymore referring to Ferdinand Marcos. I'm referring to the children. That's it. So those who do not want to accept their sabihin mo, their sins or whatever mistakes they have done, nasa kanila yon, diba? So habulin na sa korte kung sino yung dapat habulin sa korte. But what I'm saying is, diba, parang ang ililibing hindi naman sila ang ililibing diba, yung namatay, yung buhay dalhin mo sa kulungan kung merong kung merong kasalanan. But ang kasi doon yung sinasabi na minsan kaya hindi napapatawad yung isang tao, sasabihin hindi ka naman humingi ng tawad. Pero I do not think na on your part na hindi ka humingi ng tawad, may kasalanan ka na naman dahil di mo ina-acknowledge yung kasalanan mo. And if you do not actually accept that what you did or yung ginawa mo ay kasalanan, you will keep on doing it. Kasi hindi ka magbabago. Pero I do not believe na kung hindi humingi ang isang tao ng kapatawaran, ay hindi magiging bukas sa puso mo dapat ang pagpapatawad. No. Kahit halimbawa, ikaw, hindi ka humingi sa akin ng tawad, sabi nga nung iba, love means you never have to say you're sorry, di ba? So kahit hindi ka humingi sa akin ng tawad, kung ayaw akong magmanahan ng bitterness sa kalooban ko, sa akin, pinapatawad na kita, kahit di ka humingi ng tawad sa akin, problema mo na yon. Hindi ko na problema. Para wag ako maging bitter. Kasi iba, kuya, di ba merong iba, humingi na ng tawad, tapos sasabihin, hindi naman sincere yan Isa pa yun. Sino na ngayon na may problema? Siyempre, yung humingi ka ng tawad tapos hindi ka pa rin nagpapatawad. So, malaking problema. Parang kinu-question mo pa rin, totoo ba yan? Parang hindi naman totoo yung mo So, it remains na yung anger mo, it will lead talaga to grief and bitterness. Kasi may mga pagkakataon na, let's assume na yung nangyaring sitwasyon na to, namatay nga yung taong talagang nag-cause nung bitterness. So, yung grief, nagiging yung anger talaga na sinasabi natin, tuloy-tuloy siya So sometimes may mga paraan naman para mawala ito, pero ikaw na rin ang nagiging dahilan kung bakit ka nagiging bitter. Sarili mo rin Parang linisin mo na lang yung kalooban mo na ikaw yung mag-alis ka ng tanim na galit, tanim na sama ng loob. Kasi nga, ang masayang puso, mabuting kagamutan. Diba? Pero yung bagbag na diwa, tumutuyo ng buto. Parang doon nagiging yung napupunta sa sakit. Yung parang gano'n na dahil sobrang bitter na napupunta sa sakit. Masaya naman ako, wag lang banggitin yung period na yun. Okay lang. Saka kuya, di ba dapat may hangganan yung ganyang sama ng loob? Hanggang kay kamukha yung issue nga sa pagkakalibing. Gaano
katagal bang dadali ng tao yung ganong istorya na hanggang sa katapos-tapusan, hanggang sa mga anak mo ba, ipapaliwanag mo na, alam mo, ganito nangyari, kaya dapat hindi ka talaga. History yun eh. Pinapasa. History yun eh. Pero ang history is what happened, hindi yung sa kasi si Monica, galit na galit ka kay Marcos, ganito ganyan. Did you even know what happened exactly or what, or nadala ka ng kwento or nadala ka ng story or nadala ka na bakit minumura mo din si Ferdinand Marcos kahit na hindi mo siya kilala, halimbawa kahit na hindi mo actually nalam. Well, that was because may nagpasa sa iyo ng information. Yes. Ngayon, when it's history, parang ganun ka ba kagalit kay ganito na isang ganun din na nabasa mo din sa history? Di ba? Parang ganun ka, do you go out in the streets na talagang ganito? Or merong, kasi ang daming laman ng history nakakagalit. Di ba? Yes. Totoo. Nakakagalit ang ginawa ni Hitler. Of course. Diba? Nakakagalit yung ginawa noong mga, diba, mga nakaraan, ng mga talagang gumawa ng mga hindi tama. Pero, do you go out in the streets para ganito, para ganun, dahil doon sa hindi lang naman si Marcos ang gumawa ng ganyan sa Pilipinas. Diba? Hindi lang naman, gaano ba karami ang pinatay ng mga Hapon dito sa atin. Pero, ganun ba natin tinatrato ngayon ng mga Hapon na, kaya nga si FPJ naban sa, naban sa Japan. Japan, tama. Oh, marami napatay na Hapon yun eh. What I'm saying, di ba? Ang sinasabi lang natin is, kung minsan, yung sama ng loob, yung bitterness, parang, bawa sa asawa, tinatawid nung nanay dun sa anak. Totoo yun. Di ba? No? Kaya nangyayari, yung anak, nagiging bitter din dun sa tatay, na parang tatay was trying to at least be a good father dun sa kanyang sasabihin ng anak doon sa nung asawa doon sa anak. How can your father be a good father to you when he's not a good husband to me? Yung mga tipong gano'n. So parang galit din yung anak doon sa yung bitterness napapasa talaga yan. Totoo yun. Besides the fact na kung ang realization natin, yung pagtitignan natin yung past, present, and future, di ba parang sinabi mo, just put yourself dun sa perspective na ikaw yung yung naging cause. Like kung sasabihin mo, kung ikaw naman yung tao na gusto mong i-exhume yung body, na parang kung kamag-anak mo yun, di ba ayaw mo rin naman mangyari sa'yo yun? So you have to put also yung perspective na putting yourself dun sa place nung tao na nagiging bitter ka. Kasi kung ang perspective mo palagi, ay hindi, ganito talaga ginawa nitong tao sa akin eh. So, hindi mo nakikita na yung past, present at saka future mo, ikaw na yung gumagawa na kung bakit ka magiging bitter in the near future. So, yun ang mahirap. Hindi naman ako bitter. Doon lang I have a happy disposition. Ano maganda. Kasi pag maganda talaga ang disposition mo sa buhay, hindi ka aabot sa punto na yung lahat na may mangyaring mali sa'yo or lahat na kung mawawalan ka ng loved ones, bawa may death in the family, hindi mo siya tatanggapin na bakit ganito nangyari, bakit siya nagkasakit, bakit siya namatay, bakit siya pa, ganon. Kasi ang happy disposition never na mag-iisip na magiging bitter in life. That's why I always smile. Nagtataka lang ako, mas bitter ba madalas ang babae kaysa lalaki? Kaya nagiging bitter siguro ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Kasi ang mga babae, sobra yung yung not only expectations, pero yung emotions. Attachment. Parang sasabihin nila, ganito pa lang, in pain na kaagad. Parang pag sinabi mong nag-break up kayo ng boyfriend mo, break up lang ng boyfriend eh. Hindi mo naman sinabi na yan yung mapapangasawa mo. Bakit ganun na yung sobra yung grief mo dun sa mga bagay na yun? Expectations. So talagang pag sumobra yung expectation, sobra ang frustrations. Yes. Pag sobra ang frustration, sobra ang emotions na ini-emit. So bitterness per se is something toxic. Kasi talagang pag nilaso ng isipan mo yung bitterness na nararamdaman mo, talagang yung buhay mo, talagang puro nega yan. Well, yung Doc Camille, do you think that because of masyado mataas ang expectations, dahil hindi rin nako-communicate kung ano ba yung mga expectations na yan? Kasi kung na-communicate yan, at least na-temper yan. Kasi ang problema sa atin, di ba, parang
pag nagkaroon into a relationship ka, ang tendency parang sobra yung sinasabi mo, tapos bakit hindi siya ganun? Tapos pag sinabi mo, hindi mo naman sinabi. Hindi ko naman alam na ganito pala all the time. Tapos ngayon ang mangyayari, pag nag-break up kayo, sasabihin mo, sige, lower ko na lang yung standards ko. Pag lumower yung standards mo, di ba, lalo ding yung expectations mo na naman dahil kasi nilower mo na yung standards mo, hindi pa rin na-meet na ganon. Hanggang sa umaabot ka sa punto na mali na lahat yung disposition mo, mali pa rin ang decisions mo. Maganda rin mga paraan na Doc Camille na inilalabas mo itong mga hugot mo, yung mga bitterness mo sa buhay sa isang tao na very positive yung outlook niya sa buhay. Totoo yun. Dahil kasi once na sobrang negative na yung mga thoughts mo, hindi papasok ang positive Kasi puro negative yun So kung na-express mo na siya, nailabas mo na everything, so that's the only time na maiintindihan mo. Dahil di ba meron yung iba, ang titigas ng ulo, sinasabi ko na sa'yo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ayaw maniwala. Hindi, kaya ko yan. Tapos pag dumating na sa punto na talagang hindi na kaya, sasabihin, sabi ko na nga sa'yo Siyempre, bubunto na naman siya ng sisi. Imbis na hindi, may pagkakataon, may pag-asa pa, lahat. So pag yung ganun na yung positive, yung perspective nung kausap mo, medyo magiging positive na rin yung outlook mo. Okay. Right. Maraming salamat, Doc Camille. Huhukain natin ang tinanim na nagalit sa usapan po natin tungkol dito sa bitterness. Yeah. Thank you, Doc. Thank you, Doc Camille. Kami sa ulitin. Alright, tignan naman natin ang mga naging pangyayari sa First Camera House Photo Olympics. Panoorin natin ito. First of its kind sa photo industry. This is Olympic style interbrand photo walk championship. It is a 3-day affair. There is a photo walk and each brand is coached by the brand ambassador to inspire and coach the team. And then they will select their champion and all the brands will send their champion to win the grand championship. The prestige of being the first Photo Olympics championship at stake. And then the brands will give prizes to the champion and cameras will also award the grand champion with a trip to Singapore for 2. God willing, we intend to continue this every year. And we are confident more and more will participate. Photo Olympics ng Camera House, di ba? Ganda. Next time, masali tayo dyan. Oo, para sa mga amateur pwede daw eh. Saka maganda yung mga premyo nila, diba? Oo, may cash Singapore prize. pa ako narinig. At may camera. Alright, and okay, ito na ang ating inaabangan na alamin natin ang ating What's for Breakfast!
chef. Oo, Obviously. girl power tayo ngayon dito sa kusina. Yes. Pakilala muna natin yung on your corner. Okay, on my corner, on the red corner, kasama natin ngayon si Chef Jessie. Sino naman sa blue corner? White kami. White corner. Si Chef Nina. Hello. Good morning. Let's get ready to rumble. Oo, pero unahin ko muna yung white corner, white room. Chef Nina, ano ba ang iyong inihanda para sa amin? Well, for this morning, I made 2 recipes. Bongga. All baking in a mug. Wow. Oh my goodness. Oh my goodness. At saka, makaka-bake ka na in 1 minute. Bake Ay, in 1 minute. gusto ko yan. Kasi usually, di ba, it takes time talaga to bake. Di ba, magsisift ka pa ng flour and everything. Mag-preheat ka pa ng oven. Oo, kaya minsan ang nangyayari, bibili na lang ako. Pero ito, makaka-bake ka in 1 minute. Yes. Oo, ng cake. And we also have a savory item. So, meron tayong pizza in 1 minute. Talaga. Ikaw pala si Chef 1 minute eh. And what else? Sige. Ano muna natin yung process muna ng paggawa ng iyong cake in a mug. Yan. So, dalawang recipes yan. So, we will start with pizza in a minute. So, ang ingredients natin, all-purpose flour, baking powder, baking soda, salt. You mix them together and then you add milk, canola oil, and then mix them to make the crust. Kasi pizza siya, no? Yes. And then you add the marinara sauce on top, mozzarella shredded, as much as you want, and then we have pepperoni or any cold cuts. Tapos, of course, basil or oregano. Oo. Okay, so yun yung ingredients natin for mug pizza in a minute. Okay, para naman dun sa ating red velvet cake, di ba? Mug cake. Ano naman yung ating ingredients, Chef? Okay, sa red velvet mug cake naman natin, meron rin tayong all-purpose flour, sugar, baking powder, unsweetened cocoa powder, and salt. Cinnamon powder. You mix them all together. Sila yung mga dry ingredients. And then you add in your oil, buttermilk, 1 egg, vanilla extract, and of course, kasi red velvet siya, may red food color tayo. Yun. Oo, very little lang. Okay, sige. Simulan na natin. Paano ba ginagawa yung mug pizza in a minute? Okay, so let's start with making the crust. So you add in the flour, baking soda, baking powder, tapos dagdagan natin ng milk, and then yung oil natin, and then of course yung ipag-mix mo yung marinara sauce, mozzarella, tapos yung pepperoni na yan, no? So as much as you can. Ito naman, sa next recipe natin, yung red velvet, all dry ingredients, you add the flour, cocoa powder, and then you add the oil. You mix them up. You mix them, add the milk, add 1 egg. Add 1 egg. Oo. Isang egg yan. Actually, this is a big recipe, and then the food color. Yan. To make it red. To make it red. Kasi red velvet siya. Oo. And then you microwave it for 1 minute. 1 minute pag 1,200 watts yung oven mo. Pero kung 700 watts yung oven, 1 minute and a half. Yan. So yan na yung recipe. Oh my goodness. Yan na. There you have it. Red velvet mug cake. And of course, ang ating mug pizza. Mug pizza in a minute. So, doon sa mga gusto nilang mag-bake, pwede na kayo mag-bake in 1 minute. Pero Chef, of course, aside dun sa mug pizza natin tsaka red velvet cake natin, ano-ano pa po yung mga dinala nyo for us? Okay. Sige. Well, I made French macarons for all of you. So makikita natin meron tayong bunny macaron. Ayan, ito yun. Tapos meron tayong macaron tower. We also made a mocha cake. And we have yung savory natin, baked pork bun. And of course nga, dun sa mga, makikita niyo yung mga Christmas colors kasi December na tayo, yung red, white, silver, and green na packs.
kung nahihirapan kayo mag-mix, gumawa na ako para sa inyo. Lalagyan na lang yun ng water and you have mug. Yun na. That's 1 minute. 1 minute lang yun. Goodness. Oh my goodness. That's so easy. So, di ba? Madali lang. So there. Chef Nina, dun sa mga gustong kumontak sa inyo para, of course, makapag-avail ng inyong mga mug in a minute na recipe. Yes. Where can they contact you? Find me at Legazpi Sunday Market. I have a bakery there. My number is 0917-433-0620. And also, you can find me at Facebook at Oh My Goodness, or my personal page is Chef Nina Camacho. So, contact me anytime for any of your questions with regards to baking. Yon! Thank you, Chef Nina! Thank you! And ito naman mula sa white corner, pumunta na tayo sa red corner! Yes, magandang umaga, Chef Jessie. Good morning. Good morning. Ano ba yung ginawa mo for us sa breakfast today? Bali, may ginawa ko ngayon, which is yung niluto ko ngayon is Chinese cuisine siya. Ang tawag sa kanya is sweet chili eggplant. Ooh, sweet chili eggplant? Wow. Ano ba yung mga ginamit mo dito ng mga ingredients? Siyempre, yung pinaka-main ingredient Palagay ko may eggplant dyan. Siyempre. And then, ground pork, sweet chili sauce, siling labuyo, ground pepper, iodized salt, soy sauce, and oil. Yun lang yung yung ingredients niya. So, napakadali lang siyang gawin. So, paano naman gawin yan yung ating sweet chili eggplant? So, bali, gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng mantika. Then, yung bawang sibuyas, igigisa lang siya, and the siling labuyo. Then, isusunod natin yung ground pork. Medyo ipa-brown lang natin siya ng konti. Then, konting soy sauce para medyo magkaroon ng kulay. And then, yung talong natin, ilalagay na natin. Then, mix lang natin mabuti. Then, lagay na rin yung yung salt and the chili sauce. Yan. Then, i-cover natin siya. Mga gano'ng katagal, Chef? Siguro mga 3 minutes. 3 minutes lang? Then, mabilis na mamaluto. Oo, yan. Ayan na, ang sweet chili eggplant ni Chef Jessie. Pero meron ka pang ibang ginawa dito, nakikita ko, Chef. Ano yes pa ba? Nagdala po ako ngayon ng, ng ham roll with cheese. And then, nagdala din ako ng brownies. Fudgy brownie siya, and then the buttercream yung frosting ng ating cupcake natin, ng moist chocolate, and the coconut macaroons. Ang dami! Wow! At paano naman sa mga kasambahay natin, Chef, na nais kang kontakin for recipes and reservation, saan kanila makukontak? Yes, pwede niyo po akong tawagan sa 0917-781-4506. Ayan, social media account? And yung page ko is Jessie's Dessert, or yung yung personal account ko is Jessie Macopia. Ayun. Thank you. Meron ka bang gustong batiin? Yes, gusto ko pong batiin ang SWAC family, especially po si Chef Chinito and the admins, si Miss Gina Comendante and si Sis Mix Santos, then si kay Miss Marie, then si si husband na sobrang siya. Very supportive. Very supportive. Siyempre sa family ko and friends, sa mga anak ko na nag-intay na papalabas muna to bago sila pumasok. Hello! Thank you! Ikaw, last na. Yes. 5 seconds. I thank the Lord for us being here. No? Yay. And of course, my ever supportive husband, RJ, who is backstage. Yes, we saw him. Thank you also to Chef Princess Aisel, and then also to the chefs of the Bake Project Manila, Chef MP, Agnes, V, Maricar, and Che. Yon, ganon. And all those who are watching today. Thank you to all my family who are watching too. Thank you! Maraming salamat! By next year, punta kayo sa page ko kasi I'll be having workshops also with regards to baking. Again, so you can find me on my page. Thank you. Thank you, Chef Jessie and Nina. Thank you so much. Puntahan naman natin ang ating mga kapitbahay. Attorney G, Beth, and Joka.